Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapaos at kalojik. Ako po ang inyong lingkod, Doc Neil, at muli samahan niyo ako na sa aking topic na ngayon na pagbibigay pangako. Maraming aspeto ng pangako. Nandoong mangako sa pag-ibig, pero ginagawa lang pala para makuha yung loob mo ng babae o maging mga lalaki man. Tapos pag nahulog na yung loob at nakuha na yung gusto, iiwanan na. Nangutang, nangako na babayaran, pero na makuha ng pera, pahirapan na ang paniningil. Sa ganito, maraming nasirang mga relasyon ng magkakamag-anak, pagiging magkakaibigan, para lang sa nahiram na pera na pinangakong babayaran pero hindi na ibalik. Ngayon, may aalamin tayo sa Biblia na istorya tungkol sa pangako. At kung napapansin nyo, binibigay ko lang yung mga karakter o chapter at verses ng Biblia, pero di ko na nilalagay dito sa inyo ating monitor dahil alam ko na katatamaran nyo rin namang basahin. Ginagawa ko yung para naman ma-challenge kayo na alamin sa Biblia kung totoo nga bang nakasulat, dahil naniniwala na ako at pinagpray ko na sa sino man ang gumawa nun ay yun na ang simula ng kanyang kauhawan sa salita ng Diyos. Amazing! Tingnan muna natin ang nangyaring rally ng INC kasi may kaugnayan doon yung ating topic. Bali nga po 2 araw lang ang kanila naging pagrarally na sinabi nila na 3 days nga. So yun nga, ayon sa kanilang tagapagsalita ay dahil sa pagod at marami na ang nakakasakit dahil sa pag-ulan at sobrang init naman kung hindi umuulan. Yung iba kasi doon ay doon na nag-stay. Para nga naman di na uuwi at dagdag pamasahe pa nga naman, di ba? Kalojik, tingin nyo kung iyon para sa Panginoon at niloob niya, papaulanan niya kaya ang mga tao niya? Maaaring nagbabagyuhan na sa paligid, pero yung lugar na yon walang ulan, baka wala ring araw. Kung hindi nyo kasi alam, ay unang araw nila doon ay inulan sila ng hapon. Mga pagod ang mga yan dahil katatapos lang nila sa kanilang service, nagdiretsuhan na ron. At yung Luneta Grandstand, mga kaloji, kung hindi nyo alam ay medyo malayo yan sa highway. Lalakarin mo talaga yan. Kaya talagang kita nyo pagod na sa biyahe, lakad. Tapos meron pa, marami may edad na pumunta ron. Kaso mo, pagdating dun, gusto mo magpahinga. Kaso diba, ng unang araw, napakainit pa nun. Nang una nila pumunta, ang init. Gusto mo magpahinga. Sa sobrang init, talagang tuloy-tuloy yung pagod mo, pati pawis. Tapos ito pa, ng hapon na, umulan na. Kaya imbis na nakakaupo ka sa flooring o doon sa damuhan, hindi mo na magawa kasi basa. Kaya no choice kung doon tumayo at matagal yon dahil nabasa nga yung kinakatungtungan nyo di ba? Tapos ito, ng ikalawang araw naman ay ang tindi naman ang sikat ng araw. Napanood ko pa nga sa mga balita na marami tumaas yung presyon, kaya kinukuha na ng BP. So, maghapon, mainit. Pero bandang 4 ay muling umulan. At sa pagkakataon na yun ay talagang mas matagal yung ulan. Kahit may tent ka pa,
ay mababasa ka dahil tumaas na rin yung tubig sa damuhan. Kaya na mag 7 PM na ay kanila nang pinanawagan na kanilang ititigil ang kanilang pagrarally. Ngayon dapat yung ikatlong araw pero tinigil na. Ang topic natin na pangako, by the way po, kung napanood nyo yung topic ko na nakaraan, makikita nyo sa comment na naghiling ako sa Diyos ng pag-uulan para ipakita na hindi kinakasihan ng Diyos ang kanilang gawain. At natupad naman, di ba? 2 araw sila, 2 araw umulan. Nandun din naman na may banta ng pambobomba daw na mangyayari. At yun naman ay ayon sa isang vlogger na inilagay ko din doon bilang babala. Sinabi ko rin na sana naman ay huwag mangyari yun at sa awa naman ng Panginoon ay hindi nga. Pero baka iyon sana ay itong huling araw na to. Kung natuloy ganapin, mabuti na lang at mabait ang Diyos at nakuha nila ang mga sinyalis sa pamamagitan ng mga ulan at init nga. At alam nila ang tungkol sa pinaplanong panggugulo na yan, yung mga kapulisan natin. Pero may isang video na ang kapulisan ay pinaalis at hindi nirespeto. Ano ba ang magiging abala nila sa pagpararally ng mga to? Nasa perimeter lang sila. At dahil nga sila nandun ay inaalam nila na baka mga mamaya may masamang loob na magdaan kung saan-saan para makapasok lang doon sa grupo at doon ganamit yung masamang balak. Pero kita nyo makikita sa video na habang mabilis na nag-aalis na yung mga kapulisan ay maririnig sa video yung na pinagtatawanan sila. Sino ba itong mga to? Diba? Ba't parang gano'n na lang kakapangyarihan? Nangako sila ng 3 days. Tapos, dahil lang sa paiba-ibang panahon, hindi natutuparin. Sa Biblia, mayroon sa karakter na tao at ito ay si Jephthah. Siya ay inatasan na maging leader para pangunahan ng mga kawal na lumaban o sa madaling salita ay makipagdigma. Siya ay malapit sa Diyos. At bilang isang pangako niya sa Panginoon ay para daw manalo sila sa digmaan ay kung sino ang unang sasalubong sa kanila sa kanilang pag-uwi ay iaalay niya sa Panginoon. To make the story short, nanalo sila at pagod nang umuwi sa kanilang bayan. Malayo pa lang may nakikita ng sumasalubong ang mga ito. At nang maaninag na nga ni Jephthah ay nanlaki ang kanyang ulo nang makilala kung sino ang sumalubong na yun. Kilala niyo ba kung sino yun? Ito lang naman ang kanyang kaisa-isa o sa Espanyol ay unika iha niyang anak. At syempre babae yun. Alam niyo kaya niya pinangako na kung sino ang lalabas para salubungin sila ay dahil hindi gawain ng anak niya na siya ay salubungin. Pero siguro dahil sa matagal siyang nawala ay namiss siya nito. Baka nakita sa bintana na may malaking alabok dahil sa takbo ng mga kabayo kaya bumaba. Gusto nang sirain ang pangako na iyon. At baka yun din ang dahilan ng Diyos kaya niya ang anak niyang kaisa-isang pinalabas kung tutuparin ba niya yung sinabi niyang pangako na yun. So ayaw nga niya. Pero alam niyo sinabi ng kanyang anak na babae, gawin niyo ang inyong ipinangako sa Panginoon. Bigyan niyo lang ako ng 60 dias. Araw po yun nagpapaka-Espanyol peg lang tayo.
Umiling ang babae na magluksa ng kanyang pagiging birhen ng 2 months. 2 months yun, 60 days, di ba? Kaya kasama niya ang kanyang mga kaibigan na umalis sila. At nang sumapit na nga ang takdang araw ay bumalik sila. Kapaos, wala namang clear na katunayan na pinatay yung anak niya. Sabi nga ng ilan na tinapik na ito ay maaaring tulad ng pag-aalay kay Isaac sa ni Abraham ay pinigilan din daw ng Diyos. Iyon. Pero meron kasing naging taon-taon ng pagdiriwang sa kanyang sinapit. Nakakaroon sila ng kapistahan para alalahanin yung nangyaring yon. Kaya maaari din na nagkatotoong inalay. So, ano ang connect ng sarali ng INC? Sa istorya, kahit buhay ng anak niya ay kanyang ibinigay dahil sa pagtupad sa kanyang pangako. Tapos sa istorya ng rally, dahil lang madalas ulan, ang pag-ulan, sisirain mo na yung pangako mo 3 days. Diba? Nagkakasakitan na rin yung mga miyembro. Nagkakasakit. Kaya pinatigil na nila. Yun ang kanilang yun ang kanilang katwiran. Una, ginusto ba ng Diyos o inutos ba sa kanila na gawin yon? Nasusulat po sa Biblia na hindi pwedeng magsama ang relihiyon at ang pamahalaan. Para yung tubig at langis na nasa isang botelya, kahit alugin mo yan, pagtigil ng alon yan, ihiwalay pa rin yung langis, iibabaw siya sa tubig. Diba? May magkakaiba silang saklaw. Ang pamahalaan, gaya na nga ng mga nakikita natin ngayon ay marumi. Kaya maaari kang mahawa nito. At ang reliyon ay dalisay na hindi pwedeng mabahira ng karumihan. Kung nagbabasa lang kayo ng banal na aklat, makikita nyo kung yung tunay na tabernakulo ng Diyos, oras na sumuway ka, ay matik patay ka agad. May lalabas na apoy na galing sa langit at susupukin ka. Ang anak na dalawa ni Aaron ay isa sa nakaranas nito. At yun ay dahil lang sa maling pagpapaapoy nila sa dambana. Mali ang ginamit nilang apoy. Kitang-kita ng mga nasa paligid kung paano sila lamunin ng apoy. Yung iba naman, dahil sa pagsilip lang doon sa kaban o yung tinatawag na Ark of Covenant, ay gayon din. Supok agad. Ganong kadalisay tahanan ng Diyos. Nang ngayon ay tila hindi naiintindihan na nakakarami at ginagawang tila isang paraan lang para maging kilala dito sa mundo. Ano ang aral na makukuha natin dito? Na pag tayo ay nangako, sisiguraduhan nating tutuparin. Muli po, sa mapagpalang araw, paalam.